Alam kong marami na sa inyo ang nag-aabang sa video ng ginagawa natin ngayon na big bike concept, at eto na nga, ipapakita namin sa inyo kung paano namin siya ginawa at pinatakbo na natin ito. Ito yung unang takbo nung ginagawa nating big bike concept ni Kuya JP Vlog mga idol. At ito nga, susubukan natin siyang i-top speed mga idol. Sira nga pala yung TPS nito kaya hindi siya makatakbo ng maayos. Halos parang mamamatay siya pagka naabot niya yung pinaka high na RPM niya. Isa lang alam ko mga idol, may ibubuga pa rin sa takbuhan itong motor na to kahit ganito na kalaki yung kanyang mags. At ganito nga yung ginawa natin sa pagpapalapad ng mags mga idol. Bumibili kasi kami ng aluminum na malapad na kaagad para makuha natin yung size na gusto natin pag nagpapalapad tayo ng mags. Dito sa amin, dito lang kayo makakakita ng Racing Boy na 7 or 8 inches yung lapad. Dahil alam naman natin na walang nabibili talagang ganito kalalapad na mags. Kaya ang ginagawa namin, imino-modified namin yung mga pyesa at yung mga motor nyo. Kaya natawag na ang page namin ay The Modifier. At syempre alam naman natin na hindi lahat ng tao ay nagugustuhan yung video namin. Kaya kung ayaw nyo yung video namin ay wag nyo na lang pong panuorin. Dahil nga napalapad na natin yung mags, yung swing arm naman yung gagawin natin ngayon. Magbebend tayo ng mga tubo na tatama dun sa swing arm. Ang ginamit nating mga tubo dito mga idol ay schedule 80. Kaya may kapalan yung tubo nito kaya medyo matigas siyang i-bend. Ang ginamit naman nating welding machine ay Powercraft. Syempre TIG yung ginamit natin dito, kaya mapapansin nyo dyan may parang stick na itinutusok-tusok. Yan ay tinatawag na pillar mga idol para sa hindi nakakaalam ng welding ng TIG. At nung nangyari na nga nating iposisyon yung swing arm, yung caliper naman ang hahanapan natin ng posisyon na babagay para sa kanya. Dahil mahilig ako sa mga trabaho na halos wala siyang katulad, kaya ang pinosisyon natin dito ay sa ilalim. Para naman sa mga nagsasabi na hindi siya magiging safe, ay safe pa rin po yan mga idol. At kung titignan mo lang siya at pag-iisipan mong maigi, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo kung bakit siya magiging safe. So unahan na mags naman tayo. Ayan, wini-welding na natin to para sa dual disc niya mga idol. Hindi natin kailangang apurahin yung pag-welding ng mags dahil mawawala sa pagkabilog itong mags. Pagkayari nga naman tong hinangan, syempre totornohan naman to ngayon ni Arthur. Ito yung magiging kabitan mismo ng display. At ito na nga siya matapos weldingan at tornohin. Ayan, makikita nyo meron na siyang kabitan ng dalawang display. Ito ay RB6 na pang Aerox mga idol. Stock na tipos yung gagamitin natin dito mga idol. I-modified lang natin para magkasya dyan. Ayan, makikita mo sobrang layo nung awang niya. Para magkasya dito yung 120/70 na gulong. At i-modified na nga natin itong tipos. Ayan, ikinabit na natin at isinentro sa mismong motor. Hindi nga rin pala pwedeng mag-welding ng tuloy-tuloy pag ganito yung gagawin mo para hindi mawala sa pagka-sentro yung tipos. Medyo masiselan sa conversion yung mga ganitong conversion mga idol. Hindi katulad ng mga basic na conversion. Alam nyo ba mga idol na isa sa pinakamahirap ay ang maging helper ka ng isang welder dahil madalas kang tatabaan ng pagsakit ng mata kaysa doon sa mismong nagwe-welding, kasi kadalasan ng nagwe-welding ay naka-welding mask. Kaya kung mapapansin nyo yung kasama ko ay talaga namang hindi makatingin doon sa ginagawa ko dahil ayaw niya mismong masaktan yung kanyang mata. Ayan mga idol, ayan na ikabit na natin at saktuhan na siya. Lilinisin na lang natin itong pinag-weldingan para pag pininturahan natin stock na ulit yung itsura niya. Kung mapapansin nyo, ayan, saktong-sakto na yung clearance niya. I-lowered na lang namin to para saktong-sakto doon sa ginagawa namin para hindi siya masyadong nakatingala. Ayan. Para sa mga gustong modified ng ganito, pwede to mga idol. Ayan. Pinapakita namin yung mga gawa namin para yung mga hindi nakakarating sa amin pwede nyo siyang gayahin. Mag-iingat lang tayo sa pag-modified mga idol. Ayan. Maraming salamat at ride safe. Ayan. Dito naman tayo sa pinaka bracket ng magiging rear shock niya. Ipo-full weld na nga pala natin to gamit ang TIG welding. TIG welding yung ginagamit namin para malinis at matibay yung pagkakahinang. At syempre ang naghihinang nito ay si Celso. Lahat nga pala kami dito sa shop mga idol ay sanay maghinang.
dahil pinagsasanay ko sila at tinuturuan kung may mali sa ginagawa nila para alam nila yung gagawin nila. At para balang araw kung gusto nilang magtayo ng sarili nilang shop ay may natutunan sila dito sa shop natin. Ayan nga, testingin na natin siyang i-bounce at ayos naman siya maglaro mga idol kahit isa lang yung nakasakay, no? At dahil nga wala namang kabitan ng caliper itong kabilang shock, ay gagawa na lang natin siya ng lagayan o ng tornilyuhan para sakto at pantay na pantay dun sa kabila. Hindi nga lang pala pwedeng mag full weld ng shock kaagad-agad dahil madideform yung pinaka aluminum niya. Ayan, minsan kasi nakakapasok pa rin sa loob yung pinakahinang niya dahil malambot lang naman ang aluminum. Kaya minsan tumitigas na talaga yung shock. Pag nangyari yon, talaga namang magpapalit tayo ng shock nang wala sa oras. Kaya ang modification talaga namang napakahirap dahil may posibilidad na magpalit ka ng pyesa pag nasira mo to. Alam naman natin yung hinang humihigop, kaya hindi ko talaga ito tinutuloy-tuloy ng welding. Di baling matagal basta tama yung proseso. At dito nga ay binubuo na lang nila ito ngayon mga idol. At gusto na namin ipakita sa inyo yung pinaka-finish product niya, no? Pre-wheel na pre-wheel yan ngayon mga idol kasi wala pang caliper na nakakabit. At ngayon nga mga idol, sinubukan na natin itong patakbuhin at napakaganda ng handling nito. At hindi rin ganun katigas yung sa likod niya, no? Hindi katulad nung sa akin dahil pang Rider 150 yung ginamit kong shock ay napakatigas. Ayan, ang ginamit ko ditong shock ay pang KRB. Medyo may kamahalan pero maganda naman maglaro. Ayan, baka yung akin naman ay magpalit din tayo ng shock.